So ayun sa mga natanong ko ba nitong intersection dito, matraffic lalo na pag weekends. Pinapalawak na ang expressway dito sa Star Tollway ng Batangas City. So bukod dito kabayan, i-update din natin itong flyover. Dito yan sa intersection kasi dito yung bottleneck ng traffic lalo na pag rush hour. Kasi pag natapos na kabayan, pag galing expressway, pwede ka nang kumaliwa dito papuntang National Road or pwede dyan dumiretso. So hindi na kailangan dumaan pa dito sa baba. Pero nung napuntahan natin, wala pang mga sasakyan ang dumadaan dito. Kapag galing kayong Manila, papuntang Batangas City, makikita mo na yung pagbabago ng kalsada dito, lalo na itong bagong road widening. So simula pa dun sa SLEX hanggang dito, mas magiging madali na yung biyahe simula Metro Manila papunta sa South at mapupuntahan din itong top tourist destination dito sa Batangas, ang Monte Maria Shrine. Mapapapasyalan nyo dito ang glass walkway, mirror deck at itong the mother of all Asia. So simula dito sa Monte Maria Shrine ay pabalik tayo ng Star Tollway Expressway. I-update natin yung flyover at saka itong ginagawang road widening. Nandito tayo sa National Road dito sa Batangas City. So matagal na yung huling update natin dito. Ngayon, so dito sa National Road kabayan na may ginagawang flyover. Pero hindi pa siya bukas sa publiko. Matagal na to. Mga ilang buwan na yung nakalipas. Yan, pakita ko na lang sa inyo yung update nito Tapos mag-update tayo ng expressway. Simula dito sa Star Toll, tapos dadaan tayo ng SLEX. Dahil yung mga ibang kalsada dito ay ginagawa na ng road widening. Yan, so naalala ko ba dito sa may flyover na to, ewan lang kung matagal na bang sinimulan to pero hanggang ngayon hindi pa siya madaanan malapit sa bago mag-SM Hypermarket yung entrance niya. So mababa itong update natin. So parang itong flyover lang siya, parang exit. Pag galing ka sa Star Tollway, yung labasan niya dito na. Kasi pag papasok ko ng Star sa expressway, nakanan ka lang dito So ayun sa mga natanong ko ba nitong intersection dito, matraffic lalo na pag weekends. So malaking tulong pag nabuksan na tong flyover. Pero ayun sa mga tanong ko ba meron namang dumadaan dyan mga naglalakad. Malaking tulong to dito sa intersection. So pasok na tayo ng toll. Balik na tayo ng Manila. Anong ginagawa dito? Alright. So isa-isayin natin na dito muna tayo sa Star Tollway. Kasi marami na itong ginagawa nilang road widening Pasok na tayo ng toll. So dito kanyata mas marami na yung ETC ngayon Pero bago kayo papasok sa toll dito, meron ng installation ng RFID. Maganda rin itong cashless dito para mabilis yung pila. Diba So ito yung Star Tollway. Pagka-exit nyo pala, merong RAM dito nakaabang. So kunyan, diretso papuntang National Road. Hindi na kayo dadaan sa intersection o dun sa may rotonda. Tapos pansin ko pa lang dito yung tulay, parang dagdagan nila. Ito may hinuhukay na dyan
Tulad nito, oh. Binakbak na yung lupa dyan para sa ginagawang road widening. Maliit lang kasing kasada dito, siguro mga 1 lane lang yata to eh. Kaya matraffic. Okay, mukhang papalakin din tong tulay. Meron ng column dyan sa ilalim, oh. Maganda para kanta. Maganda yung flow ng mga sasakyan. Ito yung bagong road widening, oh, sa bandang kanan. So mas magiging madali na lang yung biyahe nito from Calabarzon to Metro Manila. Sementado na pala yung kalsada. Yan guys, di ba? Malawak to, oh. Siguro po nagbuksan na itong dinadaanan natin. Ito yung magiging kabilang lane, no? Kasi sa kabila, maliit pa lang eh. Simula sa Batangas City puntang Manila, mga 2 hours mahigit. Pero ngayon kasi hapon, saka siguro maabuti ng mga 3 hours to. Dahil sa traffic. Hindi naman yung sa kanan, no? Binubungkal na rin yung lupa, oh. Ramdam mo na nasa Batangas ka na. Kasi marinig mo tong tug. Ako first time nga dumaan dito, akala mo nasiraan ka ng gulong eh. Maingay talaga. Ano? Tug yung gulong. Lalo na dyan sa kabila, pag galing ka Manila papuntang Batangas, lakas ng tunog. Rinig yung iingay. So dito sa expressway, merong maximum speed limit. Nasa 100 kph. Ito mukhang may gagawin dito sa gitna, oh. Ang ganda talaga dito sa probinsya. Kapag araw-araw ka sa Manila, mararamdaman mo talaga yung pinagkaiba dito sa province, di ba? Talagang napaka-kon dito, tahimik, presko yung hangin. Wala eh, kasi congested na sa Metro Manila eh, di ba? Karamihan ng mga gustong tumira doon eh, mas malapit daw kasi sa Metro Manila. Pero ngayon kung araw-araw ka na doon, mas gusto mong tumira dito na lang sa probinsya. Tahimik pa, presko pa yung hangin, no? Yung nga, kasi naisip ko nga dati yan eh, yung mga gagawa ng mga developments, mga projects, mall, mas maganda siguro kung sa labas ng Metro Manila na. Pag gagawa ng panibagong Metro Manila, pwede na mag-focus dito sa South saka North. Hindi naman tong expressway na to, di ba? Nilalawakan na nga para mas mabilis yung pagpunta ng mga tao dito sa Metro Manila to South. Lagi na sila nag-abiso, no sufficient load. So kumbaga dinadahanan nila na yung mga araw-araw dumadaan dito sa expressway, magpakabit na ng photo sweep dito sa SLEX. Sa NLEX naman magkakabit pa kayo ng RFID
So ito kabayan, no, yung sa gitna ng kalsada na to, naghuhukay na sila. Yan, tinan mo. Dati kasi ito parang Center Island lang yan eh, na merong mga damo. Ang haba nitong gagawin ng roadway din, no? Sa STEX mas madami. Calamba to Susana Heights, Muntinlupa, yan yung bukas na. Ito, nag-stop over muna tayo. Pakita ko lang sa inyo itong overall progress nitong ginagawang road widening dito sa Star Tollway. Nandito na tayo sa SLEX. Medyo inabutan na tayo ng gabi. Pero mapapansin mo yung pagbabago ng kalsada ngayon. Diba? Yung dating 3 lanes lang, naging 4 lanes na siya. Tingnan mo yun sa bandang kanan, no? Ayan yung bagong ginawang road widening. Actually dito sa kalagitnaan niya, hindi pa nabubuksan. May mga cones pa siya. Malaki. So far yung flow ng mga sasakyan dito, tuloy-tuloy, oh. Mas malawak na. So nandito na tayo sa Southwood City. So pagkadating pala dito, medyo matraffic na. Mabagaling usad ng sasakyan. Siguro mga 10 minutes na tayong ganito. Ayan, pulang-pula. Pero malawak na yung kalsada dito. Nabuksan na kasi yung road widening, ginamoy sa kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes bound for Manila. So napakalawak din pala, no? Diba? So traffic talaga madalas dito. Pagdating ng Manila, mga kuwan pa to, 1 hour pa simula dito.